Grade 5 pa lamang ako noon, isang batang sabik sa mga palaro ng aming paaralan sa Palawan. Ang tinatawag naming zone meet ay ginanap sa karatig naming barangay sa isang lumang elementarya na may misteryosong aura. Sa unang araw, lahat kami puno ng sigla. May mga bagong kakilala, kasiyahan, sayawan at party ng mga delegado. Kasali ako noon sa chess at high jump. Sa kasamaang palad, pangalawa lang ako sa high jump at sa chess hindi pinalad na manalo. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang isang kakaibang atleta, isang batang babae na sa unang tingin ay mapagkakamalang Amerikana. Maputi ang balat, kulay ginto ang buhok at mapusyaw ang mga mata. Ngayon ko lamang nalaman na tinatawag pala silang anak araw. Dumating ang ikalawang gabi. Walang kasayahan, tahimik ang buong compound. Dalawang guro namin ang dumayo sa bahay ng isang lokal na guro upang magvideoke, kaya iisa lamang ang naiwan para magbantay sa amin. Noong una, kalmado pa ang lahat. Si Paul, isa sa mga kasamahan ko, ay biglang pumasok mula sa labas at nagkwento ng isang kakaibang pangyayari. May nakita raw silang bulalakaw na bumagsak sa likod ng aming quarter. Nakangiti lamang ang aming guro at pabirong sinabi, "Hinila mo sana ang buhok mo. Sabay hihing na manalo tayo bukas." May nagtanong kung anong itsura ng bulalakaw. Sagot ng guro, sabi ng matatanda, ang bulalakaw ay may gintong buhok. Yun ang kumikislap. Kapag hinila mo raw ang buhok, mo sabay bigkas ng katagang wish ay bababa. Siya para pagbigyan ng hiling mo. Biglang nagbiro ang isa sa amin, baka yung Amerikanang atleta ang bulalakaw. Simula noon, tinukso nila ako na may gusto raw sa akin ang bulalakaw. Dahil sa inis, lumabas ako ng quarter para magpalamig ng ulo. Pagbalik ko, halos patay na ang lahat ng ilaw sa labas. Pagkasarado ko ng pinto, biglang may kumatok 2 beses. Akmang bubuksan ko na ang pinto, pero pinigilan ako ng mga kasama ko. "Huwag!" sabi nila. "Dapat 3 katok. 2 lang, baka maligno yan." Kinilabutan ako. Sumigaw ako, "Ma'am, katok po kayo 3. Hindi daw po tao kapag 2 lang." Biglang nagwala ang pinto. Parang may malakas na sumisipa mula sa labas. Kasabay noon isang malutong na halinghing, tila kabayo pero mas malalim at mas nakakakilabot ang pumuno sa paligid. Pero sa bayang iyon walang ganong hayop. Nagpanik kaming lahat. Ilang sandali pa, bumukas isa-isa ang mga jalousie ng aming quarter. Sa labas na, sa dilim, tumambad sa amin ang mga nanlilisik na mata, mapupulang mata, na hindi namin mawari kung tao ba o kung anong nilalang. Nagutos ang guro namin, gisingin ang lahat. Sinubukan naming gulantangin ang mga kakwarto, namin pati ang mga estudyante. Mula sa kabilang eskwelahan, grade 5 pa lamang ako noon, isang batang sabik sa mga palaro ng aming paaralan sa Palawan. Ang tinatawag naming zone meet ay ginanap sa karatig naming barangay sa isang lumang elementarya na may misteryosong aura. Sa unang araw, lahat kami puno ng sigla. May mga bagong kakilala, kasiyahan, sayawan at party ng mga delegado. Kasali ako noon sa chess at high jump. Sa kasamaang palad, pangalawa lang ako sa high jump at sa chess hindi pinalad na manalo. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang isang kakaibang atleta, isang batang babae na sa unang tingin ay mapagkakamalang Amerikana. Maputi ang balat, kulay ginto ang buhok at mapusyaw ang mga mata. Ngayon ko lamang nalaman na tinatawag pala silang anak araw. Dumating ang ikalawang gabi. Walang kasayahan, tahimik ang buong compound. 2 guro namin ang dumayo sa bahay ng isang lokal na guro upang magvideoke, kaya iisa lamang ang naiwan para magbantay sa amin. Noong una, kalmado pa ang lahat. Si Paul, isa sa mga kasamahan ko, ay biglang pumasok mula sa labas at nagkwento ng isang kakaibang pangyayari. May nakita raw silang bulalakaw na bumagsak sa likod ng aming quarter. Nakangiti lamang ang aming guro at pabirong sinabi, "Hinila mo sana ang buhok mo. Sabay hihing na manalo tayo bukas." May nagtanong kung anong itsura ng bulalakaw. Sagot ng guro, sabi ng matatanda, ang bulalakaw ay may gintong buhok. Yun ang kumikislap. Kapag hinila mo raw ang buhok, mo sabay bigkas ng katagang wish ay bababa. Siya para pagbigyan ng hiling mo. Biglang nagbiro ang isa sa amin, baka yung Amerikanang atleta ang bulalakaw. Simula noon, tinukso nila ako na may gusto raw sa akin ang bulalakaw. Dahil sa inis, lumabas ako ng quarter para magpalamig ng ulo. Pagbalik ko, halos patay na ang lahat ng ilaw sa labas. Pagkasarado ko ng pinto,
Biglang may kumatok 2 beses. Akmang bubuksan ko na ang pinto, pero pinigilan ako ng mga kasama ko. "Huwag!" sabi nila. "Dapat 3 katok. 2 lang, baka maligno yan." Kinilabutan ako. Sumigaw ako, "Ma'am, katok po kayo 3. Hindi daw po tao kapag 2 lang." Biglang nagwala ang pinto. Parang may malakas na sumisipa mula sa labas. Kasabay noon isang malutong na halinghing, tila kabayo pero mas malalim at mas nakakakilabot ang pumuno sa paligid. Pero sa bayang iyon walang ganong hayop. Nagpanik kaming lahat. Ilang sandali pa, bumukas isa-isa ang mga jalousie ng aming quarter. Sa labas na sa dilim, tumambad sa amin ang mga nanlilisik na mata, mapupulang mata, na hindi namin mawari kung tao ba o kung anong nilalang. Nagutos ang guro namin, gisingin ang lahat. Sinubukan naming gulantangin ang mga kakwarto, namin pati ang mga estudyante. Mula sa kabilang eskwelahan